John chapter 15 verses 4 to 5. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear fruit. Apart from me, you can do nothing. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang mystical union. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay we are united with Christ in His resurrection. O nakikiisa daw po tayo sa ating Panginoon sa Kristo sa kanyang muling pagkabuhay. Nung ang ating Panginoon sa Kristo po ay muling nabuhay mula sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang siya bumangon bilang isang tao na nagtagumpay physically in death. Yung resurrection niya po o yung muling pagkabuhay niya ay isang tagumpay laban sa kasalanan, kamatayan at impyerno. At yung magandang balita po ay kapag naniniwala tayo sa ating Panginoon sa Kristo, tayo rin po ay nabuhay na muli. Kasama niya po sa spiritual, in spiritual term. Ibig sabihin po, nung tinanggap na natin ang ating Panginoon sa Kristo, namatay na yung dating tayo at na born again at yung dating makasalanan, yung makasarili at yung alipin ng kasalanan ay muli ng nabago na nung pinili nating piliin ang ating Panginoon sa Kristo at nung tayo ay isinama sa kanyang resurrection, nabuhay tayo sa bagong buhay. Isang buhay na may layunin, may purpose, may pag-asa at may kapangyarihang spiritual. Hindi lang ito future promise na mabubuhay tayong muli pagbalik niya, kundi present reality. Ngayon pa lang, dahil sa mystical union, may bago tayong identity. Hindi na tayo mga patay sa kasalanan, kundi buhay na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we are united with Christ in His perfection. Tayo po bilang mga tao, bilang mga creation, kahit anong bait natin, hindi tayo magiging perfect. Never tayo magiging perfect. Kaya nga po sinabi doon na walang sanga na hindi magbubunga, na hindi nakakonekta doon sa puno o sa main tree. Kahit ilang mabuting gawa po yung gawin natin, hindi ito sapat para maging katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon Diyos. Sinabi nga po sa Romans chapter 3 verse 23, lahat for all had for short the glory of our God. Wala nakaabot sa standard na ating Panginoong Diyos. Kasi yung ating Panginoong Diyos ay banal at perpekto. Pero yung magandang balita po, dahil po sa ating Panginoon sa Kristo na siyang perpekto at walang kasalanan, binibilang na po tayo na matawid o righteous sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon sa Kristo na walang kasalanan ay itinuring na parang makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin, para tayo ay maging tunay na righteous at tayo na mga tunay na makasalanan ay maituring na matuwid. So kapag nakipag-isa po tayo o nagkaroon ng mystical union with our Lord Jesus Christ, yung katuwiran po na o yung pagiging righteous, yung pagiging makatuwiran ng ating Panginoon Diyos o ng ating Panginoon sa Kristo ay binibigay niya sa atin. Parang tayo po ay suot yung robe ng kanyang kabanalan o kanyang holiness. Kaya kahit hindi pa tayo perfect sa ating lifestyle, perfect na tayo sa paningin ng ating Panginoon Diyos dahil suot na natin yung katuwiran ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil po dito, may access na po tayo sa ating Panginoon Diyos. Pwede tayong lumapit sa Kanya sa panalangin, sumamba at mabuhay na may kumpiyansa. Hindi na kagaya ng dati na every year need nating mag-alay ng tupa para lang sa ating mga kasalanan. Kasi nga po ang ating Panginoon sa Kristo na yung ating naging tupa. Kasi nakita niya tayo na parang ang ating Panginoon sa Kristo, banal, minamahal at tanggap. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay we are united with Christ in His reign. Nung ang ating Panginoon sa Kristo po ay muling nabuhay at umakyat doon sa langit, siya po ay umupo sa kanan ng ating Panginoon Diyos Ama bilang hari, namumuno sa lahat ng mga bagay doon sa langit at dito sa lupa. Binigay na sa kanya lahat ng authority in heaven and in earth. Hindi lang siya basta tagapagligtas, siya rin ay hari ng lahat.
At dahil tayo ay nakipag-isa sa Kanya, kasama rin tayo sa Kanyang paghahari. Hindi lang tayo niligtas ng ating Panginoong Kristo para lang mapatawad, kundi iniligtas niya rin po tayo para isama sa Kanyang misyon at kaharian. Ibig sabihin po na ito, may karapatan na tayong mamuhay bilang anak ng ating Panginoong Diyos at may authority na tayong lumaban sa kasalanan, sa tukso at sa gawa ng mga kaaway. So ngayon, kahit hindi pa natin lubos na nakikita ang buong paghahari o buong reign ng kingdom ng ating Panginoong Diyos dito sa mundong ibabaw, tayo ay tinatawag na para maging representative o para maging tawag dito ambassador, kumbaga kay Pastor Vince, ng ating Panginoon sa Kristo. Parang tayo na po yung kanyang mga yung pinaka-representative o yung ambassador sa kanyang muling pagbabalik. At yun nga po, sa kanyang second coming, tayo po ay maghahari rin kasama niya. At sa bagong langit po at bagong lupa ay kasama niya na tayong tawag dito mag-reign dito sa bagong langit and sa new earth and new heaven. So mystical union means hindi lang tayo tagasunod, tayo ay kabahagi ng kanyang trono. May layunin tayong ginagampanan, may kapangyarihang spiritual tayong taglay, at may glorious future tayong inaabangan. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.